Ang kwento na ito ay tungkol sa isa sa pinakamalakas na nilalang sa isang mundo na gustong iligpit ng isang organisasyon dito. Pero bago pa man ito maisagawa sa kanya ay nagawa niyang makapunta sa ibang mundo. Isang araw ay sinalakay ng mga mandirigma ng Guildwood ang nilalang na ito na tinatawag na Corpse God. Dahil sa sobrang lakas ng Corpse God ay madami kaagad ang nalaga sa hanay ng mga umaatake sa kanya. Ilang sandali lang ay dumating na din dito ang main subjugation unit ng Guildwood. Pinamumunuan ito ni Shagrua na binansagan ding Calamity Crusher. Mag-isa nitong nilabanan ng Corpse God hanggang sa magpalabas ang Corpse God ng alagad nito na isang dragon. Ginamit naman ni Shagrua ang isang sandata niya kaya madali lang din niya itong natalo. Nagpatuloy ang kanilang labanan ng Corpse God at palitan ng mga matitinding atake. Ilang sandali lang ay nagpalabas ang Corpse God ng maraming undead soldiers. Ginamit ni Shagrua ang kanyang Evil Eye at muling naalala ang nakaraan niya sa kanilang nayon kung saan sinisisi siya ng mga kaluluwa na nakikita niya. Kabilang na din dito ang mga kaluluwa na niligpit nila nung maging miyembro na siya ng Guildwood. Dahil dito ay nalaman din kaagad ng Corpse God na nagtataglay siya ng Evil Eye katulad sa kanya. Matapos niyang pasabugan ng kanyang atake ang mga undead soldiers ay sinugod niya naman ang mga ito. Katapos ay inatake niya ang itaas para gumuho ito papunta sa Corpse God at sa mga undead soldiers. Pagka-atake niya sa Corpse God gamit ang kanyang espada ay nakita niya ang utak na nakasilid sa garapon at nakatali sa mga kadena. Nalaman niya kaagad na ito ang totoong anyo ng Corpse God. Biglang naglabas ng isang klase ng mahika ang Corpse God na hindi pamilyar sa kanya. Pero sinugod niya pa din ito at binigyan siya ng dagdag na mahika ni Ricuria. Pagka-atake niya ay matagumpay niyang nabasag ang shield ng Corpse God. Dito na biglang nagising ang Corpse God sa ibang mundo gamit na ang ibang katawan na may sugat sa leeg. Ipinagtaka niya din ang kakaibang mga pader na nakikita niya na hindi pamilyar sa kanya. Pagkalabas niya ng eskinita na ito ay nagulat na lang siya sa kanyang mga nasisilayan. Hindi naman niya alam na may nakamasid pala sa kanya na si Takumi at nagulat ito na buhay pa siya. Kaagad nitong ipinaalam sa iba ang kalagayan niya at pinahinto na din ang plano sanang pagkuha sa katawan niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa magpasya siyang umupo muna at magmatsyag sa kanyang paligid. Pagkatayo niya ay bigla niyang naisip ang kalagayan ng mundong pinanggalingan niya at mga batang nakasama niya dito. Nilapitan naman siya ng dalawang pulis ngunit hindi niya maintindihan ang sinasabi ng mga ito. Pero dahil sa kapangyarihan niya ay natutunan niya kaagad ang lingwahe sa lugar na ito at nalaman din niya ang totoong pangalan ng katawan na ginagamit niya na si Polka Shin Oyama. Tutulungan na sana siya ng mga pulis na ito para gamutin ang kanyang sugat nang biglang dumating dito ang isang babae. Hinila siya nito at tumakbo sila palayo sa mga pulis. Pagkadating nila sa isang eskinita ay dito na nagpakilala ang babae na si Misaki. Bigla namang may naalala si Polka tungkol kay Misaki kung saan tumetawa ito. Matapos masigurado ni Misaki na buhay nga siya ay dito na ito naglabas ng sandata para umano iligpit siya. Ito din pala ang may kagagawan sa kanyang lalamunan ilang oras lang ang nakakalipas. Dito niya na naalala lahat ng ginawa ni Misaki sa gamit niyang katawan kaya mabilis siyang tumakbo palayo dito. Nang makarating siya sa isang gusali para magtago ay mabilis lang din siyang nahanap ni Misaki. Inatake siya nito na nagawa naman din niyang mailagan. Nagpatuloy ito sa pag-atake sa kanya at kahit mabilis siyang makariyak ay alam niyang mahihirapan pa din siya gamit ang katawan niyang ito. Nang tatakas na siya muli ay napuruhan naman ni Misaki ang kanyang binti. Sa kagustuhan niyang makatakas ay binunat niya ang kutsilyo at matapos niya itong ihagis kay Misaki ay pinilit niyang makalayo dito. Pagkapasok niya sa isang silid ay nakarating din kaagad dito si Misaki at natamaan ulit siya ng kutsilyo nito. Pinilit niyang makabangon at sumandal muna siya sa pader habang sinasabi ni Misaki kung anong klaseng silid ang kinaroroonan nila at umano'y napapabalitang mga multo dito. Sinang-ayunan naman ito ni Polka dahil nagagamit na pala niya ang kanyang Evil Eye kaya nakikita niya ang mga kaluluwa dito. Pagka-atake ni Misaki ay inunahan na niya ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Habang sa kabilang mundo naman ay pakiramdam pa din ni Shagrua na hindi pa niya tuluyang nakukumpleto ang kanyang trabaho. Ito ay dahil alam niyang umepekto ang ginawang spell ng Corpse God at para itong isang teleportation magic. Katapos ay bigla lang ding nawala ang kaluluwa ng Corpse God kaya hindi siya sigurado kung nailigpit ba niya ito ng tuluyan. Ayon kay Ricuria ay nagpadala na ng report ang Church Observation Unit at base dito ay nawala na umano lahat ng bakas ng Corpse God sa mundong ito. Pagkabangon ni Polka ay nilapitan nito si Misaki para sana ipagpatuloy ang kanilang labanan. Dahil hindi pa din gumagalaw si Misaki ay akala niya na nagpapanggap lang ito ngunit hindi niya akalain na patay na pala ito. Tinawagan naman kaagad ni Takumi ang pinuno nilang si Clarissa para ipakita ang video sa kinaroroonan ni Misaki.
Ipinakita naman dito ang nakaraan ni Misaki nung araw nang iligpit ang kanyang mga magulang hanggang sa maipaghiganti niya ang mga ito. Nagtrabaho siya kay Clarissa bilang assassin at isang gabi ay naatasan siya na iligpit si Polka. Kahit isang normal na bata lang si Polka ay tinanggap pa din ito ni Misaki dahil nagawa niya naman umano ang layunin niya sa kanyang buhay. Matapos niyang iligpit si Polka ay nagpasya na siyang tapusin ang kanyang buhay. Pagkatalo niya ay saktong tumawag sa kanya si Takumi kaya hindi niya muna ito tinuloy. Dito lang niya nalaman na buhay pa pala si Polka at pinapatapos muna ito sa kanya bago niya gawin kung ano man ang gusto niyang gawin. Pagkadating nila Clarissa sa kinaroroonan nila Polka ay saktong sinusubukan na ni Polka na buhayin muli si Misaki. Napansin nila ang isang drone ni Takumi na nakalutang kahit hindi umaandar na ayon kay Takumi ay nawalan na umano siya ng kontrol dito. Katapos maisara ni Polka ang sugat ni Misaki ay dito na nito kinausap sila Clarissa. Nagpakilala sila Clarissa na kasamahan ni Misaki at tinanong na din nila si Polka kung ano ang ginawa nito kay Misaki. Sinagot naman ito ni Polka ngunit dahil walang kaalam-alam ang mga ito sa mahika ay hindi nila maintindihan si Polka. Dahil dito ay sinubukan na lang sabihin ni Polka sa mga ito na isa lang itong hallucinations. At dahil hindi na din nagpauto dito sila Clarissa ay balak niya na lang puwersahin ang mga ito gamit ang dahas. Humingi ng oras si Clarissa para makapag-isip nang bigla silang makarinig ng sirena ng bumbero. Ayon kay Takumi ay kasalukuyang may nagaganap na sunog sa gusali ng Shakuzawa. Ipinadala nito kina Clarissa ang video at nagulat na lang sila nang mapansin ang mata sa balikat ni Clarissa. Nang malaman ni Polka na may mga bata sa loob ng nasusunog na gusali ay nakiusap ito na dalhin siya dito. Natanong muna ni Clarissa kung bakit niya umano gustong iligtas ang mga bata kaya sinabi niya na din na ilang beses na din siyang nasunog at hindi dapat maranasan ng mga bata ang sobrang sakit nito. Dahil dito ay inatasan ni Clarissa si Takumi na ituro kay Polka ang daan papunta dito. Gamit ang kapangyarihan ni Polka ay mabilis lang siyang nakarating sa gusali. Ginamit niya ang kanyang evil eye para makita ang eksaktong lokasyon ng mga bata. Katapos ay kagad niya nang pinuntahan ang mga ito at nakita niya din dito ang mga kaluluwa ng mga magulang ng mga batang ito. Humingi siya ng tulong sa mga ito at pinagamit niya sa mga ito ang mga kalansay na pinalabas niya. Dahil dito ay matagumpay niyang nailigtas ang mga bata. Ngunit hindi naman nakaligtas sa social media ang mga ginawa niya. Ilang sandali lang pagkabalik ni Polka sa kinaroroonan nila Clarissa ay nagising na din si Misaki. Nang mapansin nito na pinapalibutan sila ay dito na din nagpakita sa kanya si Clarissa. Niyakap siya nito at nakumpirma ni Clarissa na patay na nga siya dahil sa lamig ng kanyang katawan at ang pagkawala na din ng kanyang pulso. Dagdag pa ni Polka na masasabi nitong para na din siyang isang zombie. Nang magkausap sila Polka at Clarissa ay napaisip din si Polka na kahit pala sa advanced na mundo na kagaya dito ay may mga bata pa ding naghihirap. Natanong siya ni Clarissa kung ano ang kanyang plano kaya sinabi niya na kung sakali man siya lang ang necromancer sa mundong ito ay gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para kumita ng pera. Gusto niya din ng isang lugar kung saan makakapamuhay siya ng mapayapa. Dahil dito ay inalok siya ni Clarissa ng tulong nito para matupad umano niya ang kanyang mga gusto. At para na din mabilis siyang makapag-adjust sa mundong ito ay naatasan ni Clarissa sila Misaki at Takumi para samahan siya. Nagpasya naman siya na manirahan sa gusali na ito kaya wala na ding nagawa si Takumi kundi ilipat dito ang kanyang mga gamit. Para naman sa pamilya ni Polka ay nakaisip sila ng paraan ni Clarissa para hindi siya paghinalaan. Dito na din nagkwento si Polka sa naging buhay niya sa ibang mundo kung saan gusto siyang iligpit ng Guildwood. Sa ngayon ay plano niyang malaman kung sino ang taong nagbayad na ipaligpit ang totoong Polka para kausapin ito. Sinubukan niya umanong tanungin si Clarissa ngunit hindi nito sinabi ang pangalan ng kliyente at dahil dito ay kailangan niya munang mag-imbestiga. Natanong siya ni Takumi kung okay lang sa kanya na kasama niya si Misaki dahil ito ang nagligpit sa totoong Polka. Kaya sinabi niya na din na sinabihan siya ng totoong Polka na patawarin na lang si Misaki. Nagulat si Takumi na nakakausap niya pala ang kaluluwa ni Polka. Nang ituro niya ito ay dito lang nalaman ni Takumi na nasa drone niya pala ito at ito pala ang dahilan kaya hindi niya na ito makontrol. Ilang sandali lang ay may isang lalaki ang nakipagkita kay Misaki para kunin ang serbisyo nito. Tatanggihan sana ito ni Misaki ngunit biglang dumating dito si Polka para tanggapin ang trabaho habang nakatingin sa paa ng lalaki. Dahil dito ay pumayag na lang din si Misaki na tanggapin ang trabaho. Kinagabihan pagkadating nila sa lugar ay sinabi ng lalaki kay Misaki na mga tauhan din umano ni Jinbao ang taong ginantihan ni Misaki ang kanilang mga target. Matapos itong marinig ni Misaki ay kaagad siyang lumapit sa gusali ngunit inaabangan din pala siya ng mga ito. Kahit madami ang mga ito ay walang kahirap-hirap niyang binugbog ang mga ito.
Nang mapabagsak niya na ang karamihan sa mga ito ay pinunteriya naman siya ng lalaki na kasama niya. Kasabwat din pala ito at isa din sa tauhan ni Jinba na gustong maghiganti kay Misaki sa pagkakaligpit nito sa kanilang amo. Nasa likod lang pala nila si Polka at ilang sandali lang ay muli namang bumangon si Misaki. Dahil dito ay muli na naman itong nambugbog ng mga kalaban. Tinawagan si Polka ni Takumi at dito lang nalaman ni Takumi na ang tinanggap palang trabaho ni Polka ay galing sa mga kaluluwa na nakakapit sa lalaki. Katapos nito ay ikinulong na ni Polka ang mga kalaban sa mga lupa at umalis na din ang mga kaluluwa. Habang ang dalawang nakatakas na kalaban naman ay kukuha sana ng mga sandata ngunit nagulat na lang sila na nagkalat na ang mga gamit nila dito. Biglang inatake ang isa sa kanila ng nagngangalang Lemangs at katapos ay sinunod din nito ang nasa loob ng silid. Nang makauwi na sila Polka at Misaki at habang kumakain sila ay nabanggit ni Polka ang posibleng mangyari sa taong makakagat ni Misaki. Kaya sinubukan ito ni Misaki kay Polka at kaagad namang tinablan dito si Polka. Pinuntahan naman ni Lemangs ang mga taong kinulong ni Polka sa lupa para biyakin ito. Sakto namang may malapit na mga pulis dito at pinuntahan nila ito kaya umalis din kaagad dito si Lemangs. Nang makita ng mga pulis ang mga katawan ay pinuntahan din ito ng head ng Material Compiling Group No. 3 na si Tsubaki at kasama din ito ang isa nilang miyembro na si Arase. Katapos nila itong imbestigahan ay pinulong din kaagad nila ang kanilang grupo sa posibleng koneksyon nito sa iba nilang iniimbestigahan na kaso. Kabilang na dito ang ginawa ni Polka sa sunog at sa iba pang kaso na inuugnay kay Lemangs. Inilipat naman ni Polka ang kaluluwa ng totoong Polka sa isang stuffed animal kaya nabawi na din ni Takumi ang drone nito. Balak din sana ni Polka na gumawa ng paraan para makapagsalita ang totoong Polka. Kakailanganin lang niya ng fresh human vocal cords ngunit alam niyang madaming mana ang kakailanganin niya dito. Dahil alam niyang may mana stone sa mundong ito ay naisip niyang ito na lang ang gagamitin niya. Ito ay mga gemstones na kagaya ng diamond at sapphire at gusto niyang makakuha ng isang bucket nito. Ngunit hindi niya akalain na sobrang mahal pala ng mga ganitong bato sa mundong ito. Hindi katulad sa mundong pinanggalingan niya na kahit bata ay kayang makabili nito. Pagkalabas nila ng shop at habang sinusundan sila ng drone ni Takumi ay nagulat na lang si Takumi nang makita nito si Arase. Kaagad na dinakip ni Arase ang drone dahil alam nitong pagmamayari ito ni Takumi. Pinuntahan naman ni Tsubaki si Clarissa para tanungin ito kung ano ang kinalaman nila sa naganap na sunog dahil namataan dito ang drone ni Takumi. Nabanggit na din ito ang bagong kaso na iniimbestigahan nila kung saan mga tauhan ni Jinba ang mga sangkot dito. Dahil hindi alam ni Arase na kasamahan ni Takumi sila Polka at Misaki ay pinabayaan lang niya ang mga ito. Ngunit bigla siyang kinausap ni Polka at sinabihan siya na pagmamayari umano ng kaibigan nito ang drone. Dahil dito ay nalaman tuloy ni Arase na may koneksyon sila Polka kay Takumi. Pinayuhan sila ni Arase na lumayo kay Takumi dahil isang basura lang umano ito. Dito na nagalit si Polka kaya biglang napatras si Arase at nakuha din sa kanya ni Polka ang drone. Sinabihan ni Takumi si Polka na wag ipapakita kay Arase ang kanyang kapangyarihan at bukod pa dito ay isa din itong pulis. Lalapitan na sana muli ni Arase sila Polka nang tinawagan na ito ni Takumi para kausapin muna ito. Gusto ni Takumi na hayaan na nito sila Polka dahil kung hindi ay ipapakalat niya ang video kung saktan niya ang mga ito. Dito na sinabi ni Arase kina Polka at Misaki ang totoong katauhan ni Takumi na kayang traidorin ang ibang tao para lang maisalba ang sarili nito. Ngunit walang pakialam dito si Polka kaya mas nararamdaman pa ni Arase na hindi basta-bastang bata si Polka. Pagkalingon ni Polka kay Misaki ay bigla na lang itong nawala at nalaman na lang ni Arase na nasa likod niya na ito dahilan para hindi niya na maiwasan ang sipa nito. Katapos ay hinila nito si Polka para tumakas at sinundan din naman sila kaagad ni Arase. Ngunit nang makalabas ng eskinita si Arase ay hindi na nito makita sila Polka at hindi niya alam na nasa taas lang ang mga ito. Pagkabalik ni Arase sa opisina nila ay pinaimbestigahan nito kay Saki ang footprint mula sa tadyak ni Misaki. Naalala ni Saki ang footprint na nakita sa Human Knot Incident at isa din sa importanteng footprint maliban kay Lemangs. Dahil dito ay mas naghinala pa si Arase na konektado si Misaki sa Human Knot case. Hindi naman nila alam na nasa loob lang din ng opisina nila si Lemangs na gusto ding malaman kung sino ang nasa likod sa Human Knot case. Nagpa siya naman na uminom muna ni Tsubaki habang nakikipag-usap ito kay Clarissa tungkol sa mga kasong iniimbestigahan nito. Ilang sandali lang ay dumating dito sila Polka at dahil mga estudyante pang tingnan ang mga ito ay napansin sila kaagad ni Tsubaki. Habang pumipili sila Polka ng iinumin nila ay nakatanggap ng mensahe si Tsubaki mula kay Arase. Inilarawan nito ang taong posibleng may kinalaman sa Human Knot Incident at nakita kaagad ni Tsubaki ang pagkakahawig nito kay Misaki.
Kaya gumawa siya ng paraan para makasama niya muna ang mga ito habang hinihintay niya sila Arase. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na sila Arase sa bar at hinayaan naman sila ni Clarissa na makapasok. Pagkalapit ni Arase kay Tsubaki ay nakilala din siya kaagad ni Misaki. Dito lang nila nalaman na kasamahan pala ito ni Tsubaki at may gusto ang mga ito na itanong sa kanila. Bigla namang nawalan ng kuryente dito na akala nila Tsubaki ay kagagawan nila Clarissa ngunit hindi pala. Ginamit ni Polka ang kanyang evil eye at balak na sana nilang tumakas dito nang may mapansin siya na kakaibang kapangyarihan na naramdaman din nila Tsubaki at Arase. Nang sisindihan na ni Clarissa ang kandila ay dito na nila nakita si Lemons. Pagkababa nito ay may parang hinahanap ito pero kampante naman si Clarissa na wala itong balak pumaslang. Kaagad namang naghanda sila Arase at ng ibang pulis para dakpin ito. Gamit ang evil eye ni Polka ay nakikita nito kung gaano kadaming kaluluwa ang nasa likod ni Lemons. Bigla na lang may nagsitilapon ng mga pulis dahil sa mga atake nito kaya sumugod na din dito si Arase at naglaban silang dalawa. Nang makita ni Lemons sila Polka ay mabilis nitong nilapitan si Misaki. Ito pala ang hinahanap niya at kaagad niya itong kinarga. Nag-alinlangan naman si Polka na gamitin ang kanyang kapangyarihan dahil baka makita ito ng mga pulis. Muling sinugod ni Arase si Lemons ngunit hindi niya pa din ito napigilan. Pagkaakyat nila Lemons ay dito na siya inatake ni Polka gamit ang kapangyarihan nito. Nagawa ni Polka na mabawi si Misaki at habang sinusubukan itong kunin muli ni Lemons ay patuloy naman ang pag-atake dito ni Polka. Nasira ni Lemons ang kalansay na humahawak kay Misaki at kaagad din itong nakalapit kay Misaki. Sinubukan naman ni Misaki na i-paralyze ito gamit ang kanyang kagat ngunit dahil sa bandage nito ay hindi ito natablan. Kaya ginamit niya na lang ang hawak-hawak niyang tinidor na may laway niya at dito na nanghina si Lemons. Dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Polka na makaatake dahilan para mapa-atras na lang si Lemons. Katapos ng naganap na labanan ay nag-iwan naman ito ng matinding pinsala sa bar. Nakipagkita naman si Lemons sa isa sa kamag-anak at pamangkin ng totoong Polka na si Takero na siya ding amo niya. Sinabi nito kay Takero ang pagkamatay ni Jinba pati na din ang tungkol kay Polka na buhay pa umano ito. Pagka-uwi nila Polka at Misaki ay nabanggit ni Polka sa mga ito ang isang matinong multo na nakita nito sa basement kaya pinasanib niya ito sa mechanical pencil ni Misaki. Gamit ito ay nasasabi ng multo sa kanila ang mga gusto niyang sabihin at nagpakilala siyang si Hasurogi. Naisip naman ni Polka na magtayo ng negosyo para magkaroon na din siya ng mapagkakakitaan. Nakaisip ng ideya si Hasurogi na fortune telling na lang umano ang gawin ni Polka. Dahil sa mga impormasyon na nakukuha ni Takumi sa mga kliyente ni Polka at sa mga kaluluwa na nakakausap ni Polka ay naging patok kaagad ito. Sa unang araw pa lang nila ay malaki kaagad ang kinita ni Polka. Ilang sandali lang ay bigla silang pinasok ng dalawang bata na may kasamang mga bodyguard. Ito pala ay ang kambal na sila Kazuki at Shizuki na mga pamangkin ni Polka at kapatid ni Takero. Dahil sa kalahating buwan na pagkakawala ni Polka ay nalaman nila ang ginagawa nito na panghuhula kaya napunta sila dito. Sinubukan ni Polka na lukohin ang mga ito ngunit hindi siya nagtagumpay. Gusto sana ni Kazuki na magpahula din kay Polka ngunit dahil sarado na sila ay sinabihan sila ni Takumi na umuwi na lang muna. Nakipagsagutan ito kay Takumi hanggang sa uwaten na sila ni Polka. Katapos ay bigla itong niyakap ni Polka at ganun din si Shizuki. May sumusunod palang kaluluwa sa mga ito at humihingi ng tulong kay Polka na protektahan umano ang kambal. Nangako naman si Polka na proprotektahan niya ang mga ito at binanggit niya din ang mensahe ng totoong Polka na bibisita ito kinabukasan sa mansyon. Pagkaalis ng kambal ay sinabi ni Polka kina Takumi ang tungkol sa multo na nakasunod sa kambal at hindi niya umano ito kayang baliwalain lang. Dahil sigurado na siya na pupunta siya sa tinitirahan ng totoong Polka ay ipinakita na ni Takumi kung gaano kayaman ang pamilya Shin-Oyama at ang posisyon ng totoong Polka sa pamilyang ito. Si Polka lang naman ang pangalawang anak ng head ng Shin-Oyama na si Razan kaya kung anuman ang mangyari kay Razan ay siguradong may maipapamana din ito kay Polka at ito din marahil ang dahilan bakit may gustong pumislang sa totoong Polka. Nang pasakay na ng sasakyan ng kambal ay nagulat sila nang makita ang kuya nila sa loob. Alam din nito na nakipagkita ang kambal kay Polka at sinabi naman ng kambal ang plano umano ni Polka na pagbisita sa kanilang bahay kinabukasan. Nalaman din ni Razan na buhay pa si Polka kaya nasabi nito sa sarili na hindi pa siya pwedeng magpaalam sa mundong ito. Kinabukasan ay nagtungo na si Polka sa mansyon ng Shin-Oyama at kasama niya dito si Misaki. Sinalubong sila dito ng kambal at ilang sandali lang ay hinarap din sila ni Takero. Nang magpakilala si Misaki sa mga ito ay nagulat si Polka dahil parang ibang babae na ang kanyang kasama.
Habang kumakain na sila at pinag-uusapan ng pamilya ni Misaki ay naalala muli ni Polka ang mga impormasyon na ibinigay sa kanila ni Takumi tungkol sa pamilya Shin Oyama. Kabilang na dito ang tungkol kay Takero na dapat nilang matyagan. Nakilala din nila dito ang asawa ni Takero na si Kiri, ang isa nilang kapatid na si Sayo at ang asawa ng pamangkin ni Razan. Ilang sandali lang ay dumating naman dito si Razan na kaagad nilapitan ng asawa ng pamangkin nito para pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Ayaw naman itong pag-usapan ni Razan at dahil nagpupumilit ito ay napagsabihan tuloy ito ni Razan. Katapos ay pinalapit ni Razan si Polka at niyaya ito sa kanyang tinitirahan. Pagkadating nila dito ay naikwento lahat ni Polka ang kanyang pinagdaanan at ang kasalukuyan niyang ginagawa bilang manghuhula. Akala ni Polka ay maloloko niya na si Razan ngunit bigla na lang siyang tinanong nito kung sino umano siya. Alam pala nito na hindi siya ang totoong Polka at dahil pinipilit pa niyang magsinungaling ay tinutukan na siya ng espada nito. Tinanong siya nito kung buhay pa ang totoong Polka at nang sasagutin niya na sana ito ay bigla siyang nakaramdam na may magaganap na panganib. Dahil dito ay nagpaalam muna siya para puntahan ang kambal at ipapaliwanag niya na lang umano mamaya ang lahat. Pinagbigyan naman siya ni Razan at pagkaalis niya ay dito na nagsalita ang tauhan ni Razan na nasa loob lang din pala ng bahay. Katapos ay may sumabog na sa mansyon na nakita din ni Razan. Ipinakita dito ang araw nang mawala ang petaka ni Kazuki sa kagubatan at hinanap ito ng ate nilang si Suzuka. Ngunit katapos mahanap ni Suzuka ang petaka ay narinig nito ang usapan ng isang lalaki at asawa ng pinsan nila. Nang marinig niya ang balak ng mga ito sa kambal ay nagulat siya dahilan para marinig siya ng mga ito. Sinubukan niyang tumakbo pa uwi para ipaalam ito sa kanilang lolo at sa kambal ngunit iniligpit na siya ng mga ito. Matapos marinig ng kambal ang pagsabog ay nilapitan sila ng isang tauhan ng kanilang pamilya para umano lumikas sila at sumunod naman sila dito. Binisita naman nila Tsubaki at Arase ang Phantom Solitaire o mas kilala sa pangalang Tennosor Imura. Ipinakita ni Tsubaki dito ang video sa naganap na sunog sa Shakuzawa Building kung saan makikita ang mga kalansay. Ayon kay Tsubaki ay ang fire-breathing bug ang pinaghihinalaan nilang lumikha ng sunog dito dahil sa mensahe na iniwan nito. Dagdag pa nito na may teorya din siya na gawain nito na magpanggap para makapasok sa kanilang target na katulad ng isang surat at ito na ang ginagawa ngayon sa mansyon ng mga Shin Oyama. Nang makarating na ang kambal at tauhan nila sa pinto na patungo umano sa escape tunnel ay napahinto si Kazuki dahil alam nitong walang daan palabas ang pinto na ito. Dito na inilantad ng lalaki ang totoo niyang plano na iligpit ang kambal at nang gagawin niya na ito ay bigla siyang sinipa ni Misaki. Muling bumangon ang lalaki at ipinakita na nito ang totoo nitong mukha. Sinabihan naman ni Misaki ang kambal na tumakbo palabas na kaagad namang sinunod ng mga ito. Katapos ay nagsimula ng maglaban ang mga ito at dahil sa kapangyarihan ng kalaban ay mabilis na kumalat ang sunog ng buong silid. Nalaman na lang din ni Misaki na sinunog na din pala nito ang lahat na pwedeng madaanan ng kambal. Nang madadaganan na ng mga nasusunog na kahoy ang kambal ay sakto namang dumating dito si Polka para iligtas sila. Dahil dito ay matagumpay silang nakalabas ng mansyon at nang makita sila ni Takero ay inumpisahan na din ito ang kanyang plano. Hindi naman alam ng kanyang biktima at may utak para iligpit ang kambal na may mga nakasunod na pala sa kanya kaya mabilis lang nila itong dinukot. Nang makita ng kalaban na buhay pa ang kambal ay nagpa siya itong umatras muna ngunit nasa tabi niya na pala si Polka. Nagpanggap pala ito na babaeng katulong ngunit alam na ni Polka ang totoong katauhan nito. Nang susubukan na nitong tumakbo ay bigla naman itong sinipa ni Misaki na nagawa ding makaligtas sa apoy. Pagkabangon ng kalaban ay inatake nito sila Polka at habang napapalibutan ng apoy ang paligid ay napansin ni Polka na may iba pang katabi ang kalaban. Ito pala ay si Lemans na kaagad pinatulog ang kalaban at umalis din ito katapos. Nakaharap na nila Takero ang utak ng pagpapasabog sa mansyon na pinipilit pa ding tinatanggi na siya ang utak dito. Natawa naman si Sorimura sa mga sinabi ni Tsubaki dahil alam nito na nagsisinungaling lang si Tsubaki. Sigurado ito na isang impostor lang ng fire-breathing bug ang salarin sa mga kaso na binanggit ni Tsubaki dahil sa kakulangan ng pangalawang parte nito na tanging mga pulis lang ang nakakaalam. At ang impostor na tinutukoy nila ay ang kasalukuyang kasama ng mga pulis na siyang salarin sa sunog sa mansyon ng Shin Oyama. Nagulat na lang ito na magparamdam na sa kanya ang totoong fire-breathing bug. Dahil sa kanyang pagpapanggap ay niligpit na tuloy siya ng totoong fire-breathing bug. Habang nasusunog ang patrol car ay pinagmamasdan lang ito ng totoong fire-breathing bug. Muling nagkausap sila Polka at Razan at sa pagkakataon na ito ay kasama na nila si Misaki. Bago magpaliwanag ni Polka ay nakiusap ito kay Razan na kung pwede nilang isapribado ang kanilang pag-uusap kaya pinaalis muna ni Razan ang mga tauhan nito.
Dito na sinabi ni Polka na nagmula siya sa ibang mundo at dahil sa pinakita ni Polka na mata ay naniwala din kagad dito si Razen. Katapos ay tinutukan nito ng espada si Misaki dahil nalaman din nito ang ginawa ni Misaki sa totoong Polka. Ngunit kagad itong pinigilan ng totoong Polka kaya naisip kagad nito na nasa stuffed animal na ito ang totoong Polka. Napatawa na lang ito dahil sa kasalukuyang anyo ng totoong Polka. Katapos ay nagpa siya ito na hayaan na lang muna si Polka dahil nakikita niya na mas ligtas ang kanyang anak sa kalagayan nito ngayon. Kahit hindi pa niya natatanggap ang ginawa ni Misaki ay hinayaan niya na lang din ito dahil sa pagligtas nito sa kambal. Nalaman naman nila Tsubaki ang nangyari sa patrol car kung saan nakasakay ang nagpapanggap na fire-breathing bug. Mas naging interesado naman si Sorimura sa mga skeleton sa video at gusto niya sana itong makita muli. Ngunit hindi na pumayag dito si Tsubaki dahil gusto nito na bigyan muna sila ng impormasyon tungkol sa fire-breathing bug. Dahil dito ay sinabi na lang ni Sorimura na siya na lang ang gagawa ng paraan at biglang namatay ang ilaw dito. Nang buksan ni Arase ang dala niyang flashlight ay nagulat na lang sila na wala na dito si Sorimura. Nasa labas na pala ito ng estasyon at ninanamnam ang kalayaan nito. Kagad namang pinulong ni Tsubaki ang kanyang grupo tungkol sa pagkakatakas ni Sorimura. Katapos nilang magpulong ay nagulat na lang sila na ibinalita na sa telebisyon ang pagkakatakas nito kahit sigurado si Tsubaki na naghigpit siya sa media tungkol dito. Naririnig din ito nila Polka mula sa radyo na binili ni Polka. Nang marinig ni Takumi na ang Phantom Solitaire ang nakatakas ay nabanggit nito kina Polka ang nalalaman niya tungkol dito. Ayon sa kanya na katulad kay Lemongs ay parang isa ding urban myths ng Shinjuku itong si Solitaire. Sinubukan naman nila Tsubaki na ilipat ang channel ngunit pare-pareho lang ang nakikita nila. Nang tanggalin ng reporter ang salamin nito ay dito na nila nalaman na si Sorimura pala ito. Dahil napapanood ito ng buong bansa ay nag-promote na din ito para umano sa pagbabalik ng kanyang pagtatanghal. May kutob sila Tsubaki na bumili ito ng airtime sa isa pang kriminal na si Grocer. Alam nilang nasa kulungan si Grocer ngunit sigurado si Tsubaki na hindi ito hadlang kay Grocer para magtrabaho. Ilang sandali lang ay nagkita naman sila Sorimura at ang fire-breathing bug. Biglang may tumawag kay Sorimura at akala niya ay ang Grocer ngunit ang fire-breathing bug lang ito na gustong sa cellphone lang sila mag-usap kaysa harap-harapan. Tinanong nito si Sorimura kung paano umano siya nadiskubre nito. Bago pa makasagot ni Sorimura ay inatake na siya nito na nasangga naman niya. Matapos naman ang mga sinabi ni Takumi tungkol kay Sorimura ay natanong naman nito si Polka kung may katulad din ni Sorimura sa mundo nito o kilalang kaaway ng estado. May mga naalala si Polka at isa na dito ang King Killer na nilabanan ng Calamity Crusher. Nang marinig niya ang tungkol dito ay dito na siya nagkaroon ng ideya na kaya din siyang iligpit ng Calamity Crusher. Dagdag pa niya na dahil sa mga librong nabasa niya sa mundong ito ay akala niya na meron ding mga nilalang dito na kagaya sa kanilang mundo. Pero posible din umano silang makahanap ng mga bagay sa mundong ito na may kapareho sa kanilang mundo katulad ng wind at fire elementals. Patuloy pa din ang pag-atake ng fire-breathing bug kay Sorimura habang si Sorimura naman ay panay sanggalang dito gamit ang kanyang mga baraha. Hanggang sa napag-usapan na nila ang tungkol sa mga kakaibang pangyayari katulad sa nangyari sa Shakuzawa Building. Bigla namang may kumatok sa silid nila Polka at iniisip nila na baka si Lemongs ito. Ngunit pagkabukas nila ng pinto ay si Sayo lang pala ito kasama ang bodyguard nito na si Xiaoyo. Ayon kay Sayo ay dito na umano sila maninirahan simula sa araw na ito. Ipinakita sa kanila ni Xiaoyo ang mensahe ni Razen na nakiusap sa kanila na kupkupin muna si Sayo. Nang mabanggit nito na dalawa na ang tauhan nito sa gusali ay dito lang napagtanto ni Polka na kaya pala mas naramdaman din niya na mas dumami pa ang nakamasid sa gusali. Napaisip din siya na papano kung si Sayo pala ang utak para ipaligpit ang totoong Polka at kung gayon man ay mas makakatipid siya sa oras. Kinabukasan ay pinuntahan naman nila Tsubaki at Arase ang mansyon ng mga Shin Oyama. Nakausap nila dito si Takero at napag-usapan nila ang impostor ng fire-breathing bug na nagsimula ng sunog sa mansyon. Sinabi nila kay Takero ang posibilidad na ang arsonist kahapon ay ang fire-breathing bug ngunit hindi dito naniniwala si Takero. Dagdag ni Tsubaki na para malaman ang totoo ay kailangan pa nila itong imbestigahan pa. Dito na sila pinagsabihan ni Takero dahil sa dami-dami ng atraso ng fire-breathing bug sa kanilang negosyo ay hindi pa din umano ito nahuhuli ng mga pulis. Dinagdag pa nito ang tungkol sa pagkakatakas ng Phantom Solitaire na siyang naging dahilan ng pagbaba ng kanilang stock price matapos nitong dukutin ang punong ministro kaya napahiya na lang si Tsubaki dito. Pagkalabas nila Tsubaki ng mansyon ay nabanggit sa kanya ni Arase ang tungkol sa dalawang kasama ni Takero na siguradong mga kriminal. Ipinakita naman ni Tsubaki ang litrato ng pamilya Shin Oyama kung saan nandito din si Polka.
Napag-alaman nito na nasa mansyon si Polka kahapon nang maganap ang sunog. Napapaisip na si Tsubaki na posibleng may kakaharapin na naman silang matinding kalaban at hindi lang siya sigurado kung si Polka ba ito o si Takero. Pinagmamasdan naman sila ni Takero at alam nito na hindi madadala si Tsubaki sa pera. Kaya tinanong siya ng isa niyang tauhan kung gusto ba niya na iligpit na lang ito, ngunit ayon kay Takero ay hayaan na lang muna ito at umaasa siya na ma-expose nito ang sekreto ni Polka. Kinagabihan habang natutulog na si Sayo ay nagsimula ng umaksyon si Xiaoyu para pakinggan ang usapan nila Polka. Naniniwala ito na may pinaplano si Polka at gusto niyang ma-expose ito kay Razen. Naalala niya ang mga oras nang maatasan siya ni Razen na maging bodyguard ni Sayo. Nalaman niya din mula kay Razen ang tungkol sa kalagayan ni Polka, pero sinigurado naman ni Razen sa kanya na hindi ito isang kaaway. Dahil dito ay hindi lang si Sayo ang babantayan niya kundi si Polka din. Hindi naman alam ni Razen na noon pa man ay hindi na talaga matanggap ni Xiaoyu si Polka bilang anak nito dahil sa pagiging mahina nito. Naalala niya din ang araw nang muntikan na siyang pabayaan ng kanyang mga magulang at buti na lang ay binili siya ni Razen. Ito ang rason bakit malaki ang utang na loob niya kay Razen. Pinag-uusapan naman nila Polka ang tungkol sa mga dragon sa kanilang mundo, kaya akala ni Xiaoyu na naglalaro ang mga ito ng video game o nagbabasa ng mga light novels. Pinagpatuloy pa rin niya ang pakikinig hanggang sa makarinig naman siya ng parang mga nagsasayaw na mga kalansay at hindi nga siya nagkamali dito. Ilang sandali lang ay napag-usapan na siya nila Polka at dito lang niya nalaman na alam pala ni Polka na hindi pa siya natutulog, kaya akala niya ay may camera sa taas ngunit wala siyang makita dito. Kinabukasan ay pinulong muli ni Tsubaki ang kanyang grupo at tungkol na kina Polka at Misaki ang kanilang pinag-usapan. Kabilang sa pinag-usapan nila ang koneksyon ni Polka kina Clarissa at Takumi at ang sinabi ni Polka kay Arase na ibinenta siya ng kanyang mga magulang na hindi pa nila alam kung ano ang ibig sabihin nito. Alam na din nila ang kasalukuyang trabaho ni Polka na fortune telling. Habang naghahanda sila Polka at Misaki ay biglang may pumasok sa kanilang silid at nang makita ito ni Takumi ay mabilis itong nagtago. Ito pala ay sila Tsubaki at Arase na gusto ding magpahula kay Polka. Sinigurado naman ni Tsubaki na hindi sila magtatanong tungkol sa sunog kahit gusto niya ito dahil off-duty sila sa mga oras na ito. Dahil ayaw ni Arase na magpahula ay si Tsubaki lang ang nagpahula, kaya sinabihan ni Polka si Misaki na ihatid sila sa kabilang silid. Nang inumpisahan na ni Polka na hulaan si Tsubaki ay ginamit pa din nito si Takumi para makuha ang mga impormasyon tungkol dito. Dahil sakto lahat ng mga sinasabi ni Polka ay naisip na ni Tsubaki na tinutulungan ito ni Takumi at may suot itong earpiece. Hindi niya alam na ang ginagamit ni Polka ay ang evil eye niya. Hanggang sa may isang tao na malapit kay Tsubaki ang nasali dito. Biglang tumayo si Hasurogi na ikinagulat naman ni Tsubaki. May isinulat ito sa papel at nang makita ito ni Tsubaki ay kaagad niya itong kinuha, sabay tinanong si Polka kung ano ang nalalaman nito. Ito pala ay isang simbolo na ipinakita sa kanya ng dati niyang kasamahan sa trabaho at hindi niya umano pwedeng kalimutan. Ilang sandali lang ay huminahon na si Tsubaki at humingi ng tawad kay Polka. Binayaran nito si Polka at bago sila umalis ay sinabi sa kanila ni Polka na ang corpse god umano ang manghuhula at hindi si Polka. Hindi naman ito inintindi nila Tsubaki at inakala na lang na bagong pangalan niya bilang fortune teller. Dahil sa ikinilos ni Tsubaki ay naisip ni Xiaoyu na sundan ang mga ito, baka may matuklasan siya para malaman ang sekreto ni Polka. Kaya sinabi niya kay Sayo na bibili umano siya ng hapunan nila para may dahilan siya na makalabas ng gusali. Katapos niyang mamili ay nakita niya sila Tsubaki nakakalabas lang mula sa isang kainan. Sa ibang banda naman, habang may kinukuha ang isang lalaki sa vault ay sinalakay naman sila ng fire-breathing bug. Matapos nitong iligpit ang lahat na nandito ay umalis din ito kaagad at dito na nagpakita si Sor Imura. Bago pa masunog ang kinukuha sana ng lalaki sa vault ay pinulot niya ito kaagad at ito pala ay isa ding simbolo na kagaya ng ipinakita kay Tsubaki. Pinuntahan naman nila Tsubaki si Clarissa dahil may hinala siya na ito ang nagbigay ng impormasyon kay Polka. Habang si Xiaoyu naman ay nakasunod pa din sa kanila at nakikinig sa usapan. Ito ay dahil ang kaibigan nilang pareho ang tanging nakakaalam sa isinulat ni Polka. Hindi naman maintindihan ni Clarissa ang pinagsasabi ni Tsubaki at ang tinutukoy nitong kaibigan nila pareho. Sinabi din ni Polka kina Takumi na hindi niya umano alam kung ano ang nakasulat sa papel dahil madilim masyado sa loob ng silid. Dito lang nila nalaman na si Hasurogi lang pala ang kusang nagsulat nito para ipakita kay Tsubaki dahil si Hasurogi din pala ang taong tinutukoy ni Tsubaki kay Clarissa. Naalala naman ito kaagad ni Clarissa at may hinala din si Tsubaki na ni-recruit ni Hasurogi si Polka o si Clarissa lang talaga ang may pakana nito.
Kung saan taliwas ito sa polisiya nila nung si Hasurogi pa ang kanilang pinuno na kung saan may nadadamay na mga bata at ayaw din ito ni Tsubaki. Nilinaw naman ni Clarissa na hindi niya umano ni-recruit si Polka at tinulungan niya lang ito na magamit nito ang gusali. Dagdag pa niya na hindi din niya papalampasin ang pagkakataon na magkaroon ng koneksyon sa isa sa importanteng miyembro ng Shin Oyama Group. Nababahala naman si Tsubaki na baka madamay sila Polka at Misaki at maging dahilan para magtago si Hasurogi. Dahil dito ay napasabi si Clarissa na naniniwala pa din pala si Tsubaki na buhay pa si Hasurogi. Bago ito umalis ay sinabi nito kay Clarissa na aayusin niya ang kapulisan kung saan pwede nang bumalik si Hasurogi. Dahil sa mga narinig ni Xiaoyu ay nadagdagan na naman ang mga personalidad na kailangan niyang imbestigahan. Naikwento naman ni Hasurogi ang dati niyang trabaho at bakit sila magkakilala ni Tsubaki. Natanong ni Polka dito kung ano ang kanyang isinulat ngunit nang hihingi muna ito ng bayad. Habang si Sorimura naman ay nagpanggap na isang jail guard at binisita si Grocer sa kulungan nito. Ito ay para kumuha ng impormasyon sa lahat ng nalalaman nito tungkol sa simbolo na nakuha niya. May naibigay naman itong impormasyon ngunit tungkol lang sa isang guhit ng simbolo. At para makumpleto ito ay kailangan niya munang magbayad ng tamang halaga. Ito ay nagkakahalaga lang naman ng 3 trilyon para sa kumpletong impormasyon. Hindi naman makapaniwala dito si Sorimura kaya ipinaliwanag ni Grocer kung bakit ganito kalaki ang hinihingi niya. Ito ay dahil napakalaki umano ang magiging epekto nito sa magiging kapalaran ni Sorimura na kung magkamali siya sa paghawak dito ay siguradong lalasunan at sisirain siya nito. Napansin naman nila Polka ang maraming airship sa labas. Nang mapansin ni Polka ang simbolo sa airship ay nagulat ito dahil kapareho ito ng emblem ng bumagsak na imperyo sa kanilang mundo. Muling naalala ni Polka ang araw nang ipakita sa kanya ng kanyang master ang emblem na ito. Dumating dito ang prinsipe na ipinakita ang drawing nito ng emblem at kasama na dito ang simbolo na kagaya na mismo na kanilang nakikita. Dahil dito ay ipinakita na din ni Tsubaki kay Arase ang simbolo na ginuhit umano ni Polka na kagaya ng mga nasa airship. Pinag-usapan nila ang mga personalidad na may kinalaman sa simbolo na ito kabilang na si Hasurogi na 5 taon na ding nawawala. Biglang dumating dito ang matandang si Yamada para ipaalam kay Tsubaki na nasa kanilang estasyon ngayon ang pinuno ng Metropolitan Police Headquarters at nais nitong makausap si Tsubaki. Habang nasa ibabaw si Sorimura ng isang airship at nagbabasa ay pinunteriya siya ng 2 taong nakamaskara. Ngunit isa lang pala itong mannequin na may mensahe din para sa mga ito. Kagad naman itong nag-livestream para ipaalam sa mga tao ang ginawa sa kanya at sigurado siyang may mga nakahanda na din para iligpit siya sa oras na isiwalat niya na ang ibig sabihin ng simbolo. Nabanggit din niya na handa siyang magbigay ng pabuya sa kung sino ang makakapagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol dito at sa mga taong gumagamit ng simbolo na ito. Matapos panoorin nila Polka si Sorimura ay tinanong naman sila ni Sayo tungkol sa mga narinig nito kay Polka nung pinagmamasdan nila ang mga airship. Dahil dito ay wala nang nagawa si Polka kundi sabihin na ang lahat kay Sayo. Hindi naman nila akalain na maniniwala kaagad dito si Sayo kaya sinabi na din ni Sayo ang kanyang mga dahilan kung bakit masasabi din niyang hindi na ang totoong Polka ang kaharap niya. Katapos nito ay nagpa siya si Sayo na maligo muna dala-dala ang stuffed animal kung nasaan si Polka dahil hindi pa nito alam na nandito pala ang kaluluwa ni Polka. Habang naliligo na siya ay nasa likod niya na pala si Misaki. Sinabi ni Misaki kay Sayo na siya ang umatake sa totoong Polka at gusto niya umano malaman kung ano ang gagawin nito. Ngunit alam pala ni Sayo na gusto lang ni Misaki na saktan niya ito bilang kabayaran sa kasalanan nito sa totoong Polka. Dagdag pa niya na may kutob na din siya na pinatawad na ito ng totoong Polka kaya pinapatawad niya na din ito. Dahil dito ay tumigil na si Misaki at nagkausap na lang sila bilang magkaibigan na. Kaya nagtaka na lang sila Polka at Takumi nang makita silang dalawa na naging malapit kaagad sa isa't isa. Nilinaw naman ni Sayo na hindi siya kukuha ng assassin para lang ipaligpit si Polka dahil sa mga pating lang siya interesado. Dito lang din niya nalaman na nasa loob pala ng stuffed animal ang totoong Polka. Nang makipagkita na si Tsubaki sa Superintendent General na si Tekasu ay napag-usapan muna nila saglit si Hasurogi. Akala ni Tekasu ay magagalit si Tsubaki sa mga sinabi niya tungkol kay Hasurogi ngunit napanatili pa din ni Tsubaki ang pagiging kalmado nito. Dito niya na sinabi kung bakit niya gustong makausap si Tsubaki. Ito ay para isali ang grupo nila sa bagong grupo na mag-iimbestiga kay Sorimura dahil alam nilang malaki ang maiaambag ni Tsubaki dito. May nakausap naman si Sorimura na nagbibigay sa kanya ng impormasyon na nasa loob ng pulisya. Dahil maraming sumusubok na mahakang impormasyon ng pulisya ay nalaman nito na may isa dito na parang may alam sa hinahanap ng pulisya.
At nang tinukoy nito ang lugar ng hacker ay ito pala ay sa kinaroroonan nila Polka. Habang naghahanda si Polka para sa kanilang trabaho ay sinabihan siya ni Takumi na wala pa din itong mahanap na impormasyon tungkol sa simbolo kahit buong gabi na itong naghanap. Sa sobrang hirap na makuha ang impormasyon dito ay ito ang naging dahilan para ipaligpit si Hasurogi bago pa niya ito matuklasan. May kutob si Hasurogi na ang nagligpit sa kanya ay mga assassins at hindi mismo ang kanyang target. Kaya naisip din kaagad ni Takumi na posibleng isang pulis din ang salarin para ipaligpit si Hasurogi. Habang naghahanda si Xiaoyu ng kanilang pagkain ay nakikinig din ito sa usapan nila Polka. Nag-umpisa ng magpulong sila Tsubaki para madakip muli si Sor Imura at kasama na nila dito ang ibang grupo. Plano ni Tsubaki na sundan din nila ang simbolo na sinusundan ni Sor Imura dahil malaki ang posibilidad na makakaengkwentro nila ito dito. Naging customer naman ni Polka si Sor Imura na nagpanggap na isang matanda. Habang nasa kalagitnaan na sila ng panghuhula ni Polka ay natanong ni Sor Imura kung may alam si Polka sa simbolo umano na tinutukoy ni Solitaire. Nagkunwari naman si Polka na hindi niya na umano ito kaya pang mahulaan na naintindihan din kaagad ni Sor Imura. Nang paalis na si Sor Imura ay natanong muna ito ni Polka kung may kilala itong isang babae na gumagamit ng wheelchair kaya nagulat na lang ito. Ngunit sinabi ni Sor Imura na baka umano guardian spirit niya lang ito. Pagkalabas niya ay napaisip na lang siya kung bakit kilala ni Polka ang babaeng tinutukoy nito. Pagkalabas niya ng gusali ay may nakita siya dito na kilala niya habang napapaisip naman si Polka kung bakit may dalawang magkasunod siyang customer na pareho ang tinanong sa kanya. Nang matapos na ang pagpupulong nila Tsubaki ay nilapitan naman sila ng dalawang pulis na dating mga kasamahan ni Tsubaki nung si Hasurogi pa ang namumuno sa kanila. Nakipagsagutan ang isa dito kay Tsubaki hanggang sa mapikon na ito sa mga sinasagot ni Tsubaki. Nang susuntukin na nito si Tsubaki ay kaagad itong pinigilan ni Arase. Matapos itong bitawan ni Arase ay dumating naman dito ang dalawa pang kasamahan ni Tsubaki na sila Danjo at Yatsu na may ginawa sa kaaway ni Tsubaki para ma-dislocate ang braso nito. Pero tinulungan din nila ito kaagad na maibalik sa ayos na pinalabas nila na dahil lang ito sa pagkakabagsak nito. Pagkadating dito ni Habaki ay umalis na din ang mga nakasagutan ni Tsubaki. Dahil may hinala na si Habaki na may gulong naganap ay pinagsabihan na lang nito si Tsubaki at katapos ay nagsimula na silang kumilos. Habang nagbabasa si Xiaoyu ng mensahe mula sa ate niya ay naramdaman niya ang yapak ng paa sa rooftop. Ito pala ay si Sor Imura na may balak ng harapin si Polka. Biglang may umatake sa kanya at akala niya ay si Polka ito. Ngunit si Xiaoyu pala ito at mahimbing lang ang tulog ni Polka na walang kamalay-malay. Nagising bigla ang totoong Polka at nakita nito ang apoy sa pader na may inuukit. Nasa malapit na din pala ang mga fire-breathing bug na may sadya din kay Polka. Napanaginipan naman ni Polka ang isang pangyayari sa kanilang lugar kung saan may trahedyang nagaganap. Isa na siyang skeleton dito at kasama pa niya ang kanyang master na pinapaghanda siya para umalis ng imperyo. Humihingi siya ng tawad dito dahil bigo siyang maprotektahan ang mga dapat niyang protektahan. Hanggang sa ituring na siyang maging kaaway ng kanilang mundo. Nang lapitan siya ng prinsipe ay dito na siya nagising dahil na din pinipilit siyang gisingin ng totoong Polka. Nakaamoy siya kaagad na parang may nasusunog at nagulat siya nang makita ang pader. Nang hinawakan niya ang nakasulat dito ay biglang may tumawag sa kanya. Ito pala ay ang fire-breathing bug at tinanong siya nito kung siya umano ang bastard child ng Sabarimond. Kaagad niya itong tinanong kung bakit alam nito ang pangalan na iyon. Muling inatake ni Xiaoyu si Sor Imura at nang makailag ito ay ginamit niya na ang kanyang mga galamay. Kaagad itong umatake na nakikita naman ng isa sa tauhan ni Takero. Kaya nang malaman nito ni Takero ay nagpasya na din ito nakikilos na din sila para dakpin si Sor Imura. Tinanong ni Polka ang fire-breathing bug kung nasa mundong ito si Sabarimond o galing din ba ito sa imperyo o may koneksyon din ito sa kaharian ng Nyanayeld. Hindi naman alam ng fire-breathing bug ang mga pinagsasabi ni Polka pero tinuturing nila pati ng isa pang fire-breathing bug na isang kalaban si Polka. Sinubukan ni Polka na tingnan ang buong paligid at nakita niya ang ibang tao sa paligid ng gusali pati na din sila Xiaoyu at Sor Imura. Patuloy na inatake ni Xiaoyu si Sor Imura hanggang sa matanong niya ito kung naghahanap din ba ito kay Hasurogi. Hindi naman ito kilala ni Sor Imura ngunit ginamit niya ang pangalan ni Hasurogi dahil naiisip niya na baka may matuklasan siya dito. Nang susugod na muli si Xiaoyu ay biglang dumating dito si Lemangs na naramdaman din nila Polka. Dahil hindi ito kilala ni Xiaoyu ay inakala nito na kasamahan ito ni Sor Imura kaya inatake niya ito. Pero hindi siya ginantihan ni Lemangs dahil inatasan ito ni Takero na hindi galawin si Xiaoyu kahit anong mangyari. Nang lalapitan na ni Lemangs si Sor Imura ay ginapos ito ni Xiaoyu at kinuryente hanggang sa makawala ito na sinubukan pang dakpin si Sor Imura.
Papasok na din sana ng gusali ang babaeng fire-breathing bug ngunit nasa likod niya pala si Yatsu at kasama din ito si Danjo. Dahil dito ay pinutol din ito ang usapan nila ni Polka. Habang si Polka naman ay naisip muli ang dati niyang mga kasamahan sa kabilang mundo at nagpasya na siyang pigilan ang sinuman na manggagalugad pa dito. Pinagmamasdan naman ng master ni Polka na si Aisles ang bumagsak na imperyo at dumating din dito si Romelka. Alam pala ni Romelka na iniisip lang ni Aisles ang corpse god kaya napag-usapan na nila ito. Nabanggit ni Aisles ang mga pagkakaiba nila ng corpse god at bakit mas magaling ito sa kanya pagdating sa pakikiramay sa mga patay. Dahil kung maramdaman na umano nito na may gusto ng gumalaw sa tinuturing niyang tahanan ay siguradong magwawala ito. Kaya nang ilabas na ni Polka ang kapangyarihan nito ay kaagad din itong naramdaman ng mga nasa gusali at malapit dito. Nang maramdaman ng babaeng fire-breathing bug na gumalaw na si Polka ay nagkunwari ito na naghahanap lang ng nawawala niyang aso. Ilang sandali lang ay dumating din dito ang isa pang fire-breathing bug na ipinakilala niyang ama at kasama niya umano sa paghahanap ng kanyang aso. Pinalawak naman ni Polka ng konti ang kanyang Netherworld Overflow Temple na isa sa tinuro sa kanya ni Aisles. Dahil parehas na nagtanong sa kanya tungkol sa simbolo sila Sorimura at ang fire-breathing bug ay nagpasya siyang dakpin ang mga ito. Para hindi basta-basta makikita ang kanyang gagawin ay ginamit niya ang kanyang invisible hands. Habang abala si Lemang sa paghahanap sa kakaiba nitong nararamdaman ay sinamantala ito ni Sorimura na atikihin ito ngunit may kung ano ang sumangga dito. Ito na pala ang mga invisible hands ni Polka at sinusubukan nito na pigilan si Lemangs na makuha si Sorimura. Dahil dito ay nakagawa ng paraan si Sorimura na maglabas ng smokescreen at mga balon na gagamitin nito para tumakas. Bigla na lang itong nagulat nang makita ang mga fire-breathing bugs. Ilang sandali lang ay naging visible na ang mga kamay na pinalabas ni Polka dahilan para makita na ito ng mga ordinaryong tao. Nahirapan si Polka na madakip si Lemangs dahil sa kakulangan ng kanyang kapangyarihan kaya sinubukan niya naman na dakpin si Sorimura. Habang tinatakasan ito ni Sorimura ay sinubukan naman ni Lemangs na dakpin ito ngunit hindi pa din nagtagumpay si Lemangs. Matagumpay na nakatakas dito si Sorimura ngunit nadakip naman ang babaeng fire-breathing bug. Matapos nito ay kaagad na kumalat sa social media ang ginawa ni Polka na inulan ng sari-saring opinyon. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Deadmount Death Play Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at sa susunod ulit na video.